O kaibigan, mahilig ba kayo kumain ng hating gabi o gabing-gabi na, dudukot pa, kakain pa, tawag dyan, late night snack? Ano ba epekto sa katawan natin? Bakit ba tayo kain ng kain kung kailangan matutulog na? Gutom ba talaga tayo? Maraming dahilan. Usually, baka mali ang kinakain natin sa umaga at tanghali. Baka kulang tayo sa protina, puro unhealthy na kakain natin. Kaya pag sa gabi, gutom na gutom. Kailangan kumain. Merong 6 na masamang epekto sa katawan. Pero bago ang lahat, turo ko muna sa inyo, ano ba ang best time to eat? Ito naman suggestion lang. Best time to eat. Pinag-uusapan natin hapunan, di ba? Ang best time to eat, Doc Lisa, pwede mo focus, 6 p.m. hanggang 8 p.m. Yan ang pinakamaganda. Yan ang window. Kasi kung matutulog ka ng 10 p.m., 10 ng gabi, kailangan mo at least 3 hours eh. So, 7 p.m. kain mo, 10 p.m. para hindi na masakit sa tiyan, hindi ka mag-GERD, hindi ka ma-impatcho. Yan o, no later than 9 p.m. Ang breakfast, ito, 7 to 8 a.m. Pwede naman mas maaga, gugutumin ka lang. No later than 10 a.m. Lunch, 12 to 2 p.m. Huwag lalampas ng 3 p.m. Dinner, 6 to 8 p.m. Bakit ganito ang oras? Pwede naman baguhin, kaya lang ito yung circadian rhythm. Ibig sabihin, ito yung ginawa ng katawan natin eh. Pag akyat ng araw, maglalabas ng cortisol yung katawan natin, gumigising tayo, naghahanap na ng pagkain. Breakfast, most important meal. Pag tanghali na, ito na kailangan 12 to 2 p.m. Pagkakain, inaantok na. Sa hapon, dun tayo malakas. Sa gabi, maganda mas konti na lang ang dinner eh. Small frequent meals kasi nga, pagkakain ka marami, matutulog ka na eh. Tapos magle-late night snack ka pa, matutulog ka pa, tataba lalo. Ano ang problema sa kain ng madaling araw? Mas tumataba sila. Yan. May pag-aaral yan. American Journal of Clinical Nutrition. Yung mahilig kumain ng 11 p.m., 12 midnight, 1 a.m., mas mataba, mas dumadagdag ng 500 calories ang kinakain nila per day. Yan. Kaya nahirapan yung katawan natin. Maraming mga sakit, arthritis, tumataba. Number 2, merong mga animal studies. Ito hindi pa naman proven, pero parang may epekto rin sa memory natin. Memory and learning, yung pagkain sa gabi. So, hindi rin maganda kasi nakapahinga na yung katawan. Number 3, sabi ng iba, pwedeng emotional eating to. Parang hindi naman talaga gutom eh. Sure ka ba gutom ka? Baka talagang naghahanap ka lang, stress ka, may problema ka, o pagod na pagod ka, let's say pagod na pagod ka buong araw, gusto mo idaan yung stress mo sa kain. So pag pagod ka, stress ka, mapipili mo tong chocolate, soft drinks, pizza, donut, lahat ng unhealthy mapipili mo. Kasi nga, gutom na gutom ka, pagod na pagod ka. So, pinipili mo unhealthy na, pinipili mo high calorie, mas marami pa kinakain mo, emotional eating, kasi nga, mali yung kinain mo nung umaga, dinadaan sa pagkain. Number 4, ito, maraming problema sa tiyan, makukuha pag kumain ng madaling araw. Yan, very common GERD, G-E-R-D, gastroesophageal reflux disease. Magugulat kayo, 25% ng tao, dito sa Amerika, sa Pilipinas, hindi ko alam kung ilan, mga 20 to 25% ng tao may GERD. Very common yan. Magugulat na lang kayo pag nagpa-check up kayo sa ENT, silipin yung lalamunan, sasabihin ng ENT, may GERD ka. Hindi mo alam may GERD ka. Masisilip nila yan sa vocal cords, nagagasgas. So, paghiga natin, bagong kain, di ba? Humiga agad. Kumain ng madaling araw, wala pang 3 hours, pagkakain, higa na. So, paghiga mo, yung kinain mo, aakyat yan. Umaakyat yung pagkain. Umaapoy, yan, parang umaapoy yung acid. Pag akyat dito, yung acido na to, sobrang tapang tong hydrochloric acid ng gastric acid natin, nakakasugat sa esophagus, hindi mo mararamdaman, nakakasugat sa boses, namamaos, lumalapot yung laway, kala mo may laway, may plema, hindi naman, pati ipin, pati dila, pati gums, pwedeng masugat. Ayan o, mag-GERD ka. Feeling mo, nagbo-burp ka, masakit, parang, ako madalas ganyan eh, makakatulog ka ng 15 minutes.
Pag tulog mo 15 minutes, akit yung pagkain dito, mangangasim, magigising ka. Sira na ang tulog mo. So, dahil sa GERD, sira ang tulog. Insomnia ang pupuntahan nito. Ayan, nasisira ang tulog dahil sa GERD. Nagugulo yung sleep cycle mo. Kasi nga, madaling araw kumain, sumakit ang tiyan. Kaya paggising, pagod na pagod. Kaya importante ma-adjust natin yung pagkain para hindi magutom at umabot tayo next day. Number 6, nasisira ang digestion, pati metabolism, bumabagal. Pagkakain natin, let's say kumain tayo ng hapunan, di ba? Let's say 7 p.m., dapat tutulungan natin yung digestion. So, sabi ko nga sa inyo, maglakad-lakad, nakatayo lang after eating 15 minutes para matunaw yung kinain. Mas gumagalaw, mas lakad lang, di ba? Nakatayo, by gravity, bababa yan. Gagalaw yan, mas matutunaw. Pag natunaw, wala nang laman ng tiyan, makakahiga ka, okay ang tulog mo. Ngayon, kung madaling araw, pagkakain, hihiga ka na. So, hindi siya matutunaw. Yan, hindi ka nagagalaw mabagal metabolism mo. Poor digestion, magkakasakit, at hindi madidistribute ng body yung nutrients sa tamang lugar. Ito, Doc Lisa, tingnan mo Gusto natin early dinner, 6 to 7 p.m. Ito ang late dinner, madaling araw na. Ayan, pag early dinner, ayon sa pag-aaral, normal ang blood sugar mo. Pag late ka magdi-dinner, tataas ang blood sugar mo. Patulog na yan cholesterol mo, normal pag early dinner. Pag late, mas tumataas ang triglyceride. Dietary fat breakdown, normal. Natutunaw ang taba. Ito, hindi na natutunaw yung taba. Stress, mas stress ka pag kumakain ng madaling araw. Sabihin nyo, Doc, ginugutom ako, Doc, hindi ako makatulog. Yung nga problema Paano gagawin natin? May tips tayo yan. Tip 1. So, hindi tayo makatulog. Problem ko rin to So, pag 6 p.m. ako kumain, minsan di ako maabot ng 6 a.m. Diba? Gutom na gutom ka na. Alas stress ng madaling araw, magugutom ka na. So, ano gagawin natin? Pwede ginagawa ko ngayon, kumain ka ng 6 p.m. or 7 p.m. After 1 hour, pwede ka pa magdagdag konti. Dagdagan mo ng chamomile tea, isang saging. Lagi ako may saging sa tabi ng kama ko. Lagi ako may maraming saging. Pag nagutom, nag-GERD, bigla nagutom, isang saging. Makakatulong yan for mga 2 to 3 hours. So, assess mo muna, kailangan mo ba kumain ng mas marami? Diba? Gutom ka ba talaga? Nag-training ka ba? Nag-jogging ka ba? Meron ka bang workout sa gym? Diba? Kung meron ka talagang ginagawang nakakapagod, kain ka mas marami. Pero kung wala naman ito, baka may mali sa pagkain mo. Ano usually ang mali? Kulang sa protina. Pag kulang ka sa isda, manok, karne. Pag kulang ka sa protein, mas gutom. Pampabusog yung protein tsaka fiber ng gulay. Tips for eating before bed. 2 to 3 hours after dinner bago matutulog. Yan. May pagkaing pampaantok. Yan. May mga prutas, saging, pampaantok. Gatas, depende sa tao. Warm milk, karamihan okay. Pero sa akin, hindi pwede. May lactose intolerance ako. Iwas sa nakaka-heartburn na pagkain sa gabi. Spicy foods. Acidic foods, yan bawal. Sobrang mamantika, sobrang fast food, mahirap matunaw. Oily, pag mga fried chicken, very oily. Ang mga oily foods po, maraming fat, matagal magstay sa tiyan ang oily. Di ba dapat mga 3 to 4 hours yung kinain natin mawawala na. Pero pag oily kinain mo, baka lampas pa ng 4 hours nandyan. Matagal siya mawala. Kaya sa mga uminom ng alak, yung mahilig uminom ng alak, sabayan nyo ng fatty foods. Kaya nga sinasabay ang mga chicharong bulaklak at fatty foods sa alak. Kasi yung pagkain, mataba, matagal sa tiyan. So pag uminom ka ng alak, medyo hindi siya mag-absorb agad. Yun ang psychology doon Diba? Pero hindi ko naman pinapayo uminom ng alak, which is masama. Ayaw rin natin fatty foods. Kasi nga, tatagal sa tiyan. So iwas sa oily, spicy, at acidic. Alak, hindi maganda. Kape, okay?
Ang kape siguro, pinaka-late sa hapon, 3 p.m. Gusto mo pa magkape, baka pwede pa. Pero kung gabi na, alas 7 na ng gabi, huwag ka na magkape. O, huwag ka na mag-soft drinks, may caffeine yan, hindi ka makakatulog. Alak din, hindi rin maganda. Hindi rin maganda sa tulog. So, good for sleep, bad for sleep, sugary drinks, di ba? Tataba ka lang dito, alak, and kape. Caffeine, hindi ka makakatulog. Nakakagising ang kape. Pagkain nakakatulog sa'yo, nuts, milk, depende. Ito, yogurt, parang gatas. Banana, number 1 yan. Tinapay, crackers, okay lang naman, pa konti-konti. Patatas, oatmeal, ito, chamomile tea. Mas gusto ko chamomile tea, tsaka green tea. Number 2 tip, tingnan mo rin yung i-snack mo sa gabi, let's say, di ba? Ihiwalay mo, ginagawa ko. Minsan 6 p.m. o 7 p.m. kain din konti. Pero dapat kontrolado lang. Saging, ito, konti lang tinapay, 'di ba? Sakto lang para hindi ka masobrahan. Ano, siguro kalahating sandwich, limit mo yung calories mo. More protein, more fiber and healthy fat para mas tumagal sa tiyan mo at hindi ka gugutumin. So, yan po, i-assess natin, iba-iba ang tao. Sa akin, ang ginagawa ko, 6 p.m. tapos 7 p.m. konting kain pa para umabot ako next day. Tapos meron akong nakatagong saging lagi, 'di ba, Doc Lisa? Sa kama ko, ito ang secret weapon natin. Pag natutulog ako, lagi kami may saging. Oras na gumising ako ng madaling araw, let's say gumising ako 2, 3 a.m. na gutom, 'di ba? May time na magugutom ka kasi gusto natin mag-diet. Babawasan natin yung lunch and dinner natin, bisan hindi tayo maabot eh. So, pwede ako magsaging madaling araw kahit kalahati lang. Usually, kaya naman yan eh. Kung konting saging, tsaka tubig lang, makakahiga ka naman. Tapos yung unan, mga 2 unan kailangan eh. Mataas-taas para hindi ka mag-GERD. Yan, oh. So, malaking tulong ang saging. Saging for energy, for potassium, pampasaya, pamparelax, for the brain, pwede pang PMS, at para sa tiyan. Yan, mga may irritable bowel. Tsaka, pampakalma din to, pamparelax din ang saging. Foods to help you sleep, chamomile tea, tulad na sinabi ko, saging, sweet potato, nuts, and oatmeal. Okay, saan po nakatulong tong video? I-adjust natin pagkain natin, a little more protein, pero ang secret, pa konti-konti lang yung kain na mas madalas. Kasi mas tumatanda, lalo na sa mga 50s and seniors, yan ang problema natin. Lumalaki ang bilbil, tumataba, lumiliit ang muscle. So, napakahirap. Kailangan konti-konti lang yung kain. Gawin natin yung Japanese style na konting busog lang, okay na. Para hindi tayo ma-over sa kinakain. Salamat po.